Good day mga kabark. So panibagong materialis mga kabark, meron po tayong ni-rescue na santan. Kaya po natin ni-rescue yung santan kasi sayang naman at yun, tinamaan siya o nahagip siya ng widening. So para mapakinabangan natin at maging isa pa siyang magandang palamuti sa ating mga bahay, ay kaya ni-rescue natin ang santan. So ipapakita ko siya sa inyo mga kabark. Ito na siya mga kabark. Ayan. Ayan oh. Santan. Oh, daming ugat. Pero itong santan mga kabark, hindi ito maselan, madali lang siyang buhayin. Kahit wala pa tayong gamitin na rooting hormone, madali siyang mabuhay mga kabark. So yun yung kagandahan dito sa santan. So ayan siya mga kabark oh. Oh. Yan. So mag-ano lang tayo. Tatanggalin lang natin yung mga unwanted na branches. So magpa-branch selection tayo. At syempre, isipin natin kung ano ba yung bagay sa kanya na galaw. So yun lang mga kabark. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Hi mga kabark, welcome back po sa ating channel. Ako po si Balnabel Villarmino at ito ang Barkada PH. Okay mga kabark, tara simulan natin. So ang gagawin natin mga kabark is tatanggalin muna natin ng mga hindi kinakailangan na mga ugat. Yung mga kabark ko, kahit yung ugat nyo, ito ugat nyo to, tinutubuan pa rin ng mga yan yung dahilan kaya hindi maselan yung mga santan, madaling mabuhay. Yan. Naka-cascade natin siyang yung plano natin dito is naka-cascade natin. Cascade. So ngayon mga kabark, tapos na natin pilihan ng mga ugat. So bali ganyan na siya. Yan. Tapos ang gagawin naman natin is branch selection. Ito na part, hindi ko na ito kailangan, tatanggalin na natin. Oh. So ito, nakuha natin. Tapos dito, ito kukunin natin. Yes. Yun. Kuha natin. Putol na. So ayan. Tapos ito, kukunin natin to, yung mga hindi na kailangan na dahon. Ayan. So ang iwan ko dito mga kabark is ito na lang. Putulin natin. Ayan. So yun mga kabark, ganito siya. Nag-iwan tayo dito ng node. So pag ganyan mga kabark, gagawin natin. So ito, linisin ko lang to kasi may sugat siya. Ayan. Yan. Okay, tara. Tanin natin mga kabark. So meron ako dito mga kabark. Meron ako ditong hinanda na training pot. Naglagay lang ako dito ng pinaka-extension niya. At ganito na yung magiging forma niya mga kabark. Ayan Ayan siya. Ayan. Unang gagawin natin, ito. Lagay natin itong mga bato-bato dito sa ilalim. Ito yung pinaka-ilalim para maganda yung drainage niya. Actually mga kabark, itong mga bato na to galing to sa dagat. Pero ito mga kabark ay bali matagal na. So lagi na siyang nabubuhusan ng tubig kaya mawala na yung bali pinaka-alat niya o yung mga asin-asin niya ganun. So bali na wash out na yung pinaka-asin niya, yung alat niya galing sa dagat. Actually mga kabark, subuko na rin to na okay naman siya. At yun, sunod natin gagawin dito is ipapatong na natin yung materialis natin. Itong materialis natin, yan, lagay natin siya dito. Diyan muna siya. Yan. So natin gagawin, lalagyan natin ng buhangin.
dito. Hindi ko na siya inangkor. Sa tingin ko naman hindi naman siya masyadong magagalaw at medyo masikip naman siya dyan. Ayan. Tapos mga kabark, ito na. Buhangin na, medyo pino na siya doon sa ano. Kasi yun, mga bato-bato yun mga kabark, yung nasa ilalim. Tapos itong ilalagay natin, galing pa rin sa dagat mga kabark. Ayun yung dagat mga kabark, oh. Yan. Galing to sa dagat, pero hindi advisable mga kabark, ha. Ito lang kasi yung madali kong makakuha dito kasi medyo malayo ako sa mga sapa, mga river sand, ganon. Malayo ako sa mga river. Tapos ito yung pinakamalapit kong access para malagyan ko ng buhangin yung mga halaman ko. Pero itong buhangin na to mga kabark ay matagal na naka-stop, tapos lagi nang nababasa ng ulan. So ayun mga kabark, yung iba kong mga halaman actually meron talaga ganito. May buhangin galing sa dagat. So yung mga nasa gilid ng dagat mga kabark, yung sa mga mga yung nasa baybay lang. Hindi ko actually mismo kinukuha talaga sa dagat. Tapos yun, mapapansin nyo mga kabark, meron din talaga mga puno. Yan, katulad ng mga talisay na kahoy. Nabubuhay sila sa malapit sa dagat. Kahit na yung buhangin doon ay yun na nga, kahit yung buhangin doon is galing sa dagat. So ayan, papakita ko na lang sa inyo mga kabark kung mabubuhay ba ang ating santan. Balik tayo sa sa pagtatanim ng santan natin. So lalagyan na natin ng buhangin natin. Ayan. Buhangin galing sa dagat pero matagal nang naka-stack at nababasa ng ulan. Bakit buhangin yung inilalagay natin lalo na sa ating mga bonsai? Kasi mga kabark, kaya buhangin yung nilalagay. Ito kasi mga buhangin, wala na mga putik, wala mga mas madali ang pag-drain ng tubig. So hindi nababara at mas mataas yung chance na mabuhay yung mga halaman. So ito mga kabark, hindi ko na nilagyan ng rooting hormone kasi alam ko naman na itong santan is hindi maselan. Pagkatapos natin lagyan ng sisiksikin natin ngayon yung yung buhangin. Ayan. Siksikin. Ayan. Nauga ng camera natin. So ayan. I-wire natin yung eto para medyo gumanda naman. I-wire natin. So i-wire natin 45 degree. So ayan siya mga kabark, oh. Ikot natin. So ayan na siya. Medyo pusin natin ang konti ito. So ayan na siya mga kabark. Okay, lagyan natin mga kabark yung mga pinagputulan natin. Tapos dito. Okay. So ayun, diligan na natin. So ayan na mga kabark, tapos na. Ayan oh. So meron na tayong bonsai material. Abangan nyo po mga kabark yung susunod nating video para sa update ng ating santan bonsai. Hanggang dito na lang mga kabark. Please like and subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell. Pakisama na rin po ang all para lagi po kayo updated sa mga susunod po natin mga video. And peace out!